Hall of Famer ang Pangasinan pagdating sa kalinisan. Ito ang pinakamalinis sa probinsya sa Region 1 noong 2013, 2014 at 2015 ayon sa National Economic and Development Authority. Halos 30 taon nang nakatira sa Barangay Poblasyon sa Mangaldan, Pangasinan, si Ronel. Dati siyang empleyado sa isang hotel sa Parañaque City. Nang umalis siya sa trabaho noong 2017, pagkukumpuni ng mga sirang appliances ang kanyang pinagkaabalahan. Setyembre 2018 nang maningil ang Barangay Poblasyon sa pagkolekta ng basura. Sinubukan namin humingi ng kopya ng ordinansa sa barangay, pero hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot sa amin. Tinutulan ito ni Ronel. Reklamo po namin, ito po yung tungkol sa basura. Hindi rin namin alam kasi biglaan yung kanilang paniningil. Ngayon, pinagtataka kung lihitin mo ba yung kanilang paniningil ng basura. 200 pesos ang bayad bawat bahay at 300 pesos naman kapag negosyo. Magpaparehistro ang residente sa barangay. Bibigyan sila ng sticker at ididikit nila ito sa harap ng kanilang bahay. Ang mga may sticker lang ang kukunan ng basura. Tuwing Miyerkules at Linggo ang koleksyon. Sa kanila iniaabot ang buwanang bayad. Duda raw si Ronel na lehitimo ang paniningil na ito. Dati na raw kasing may nangongolekta ng basura sa lugar nila at wala itong bayad. Sila, kinokolekta nila yun. Every Wednesday and Sunday, ang collection nila. Nang walang bayad? Nang walang bayan. Tapos nabigla na lang kami ng ganun, last year. bakit biglang nagkaroon kami ng obligasyon? Ayon sa barangay, hindi raw sapilitan ang pagbabayad. Doon po sa aming ordinansa, kami po ay hindi namimilit. Ngayon, kung gusto po ng isang household na mag-enroll, bibigyan po namin sila ng sticker kung saan by color ay nakapalob sila sa isang zona. Sa zone 1, kunwari may certain color siya, para malaman ng aming basurero na itong bahay na to ay naka-enroll at kailangan hakutan ng basura. Sa mga bahay na hindi nila gustong mag-enroll, wala pong problema sa barangay yan. Ang sa amin pero, hindi namin pupuntahan yung bahay nila at hindi namin hahakutan. Hindi tumataas o bumababa ang singil kahit gaano karami ang basura ng isang bahay. May mahigit 600 pamilya sa Barangay Poblasyon sa Mangaldan, Pangasinan. Pero 287 lamang ang nagbabayad sa barangay para makolekta ang basura. 60,000 piso ang koleksyon ng barangay kada buwan. Ang bill po namin noong September ay umabot kami ng 52,000. So, ang parang nangyayari, yung nakukolekta po namin ay naibabayad lang po namin sa Metro Clark na kung saan dyan sa Banawang namin dinadampa, no? Pero ang participation pa rin ng barangay ay nandun ang gasolina, ang maintenance ng truck, ang ating pong driver at ang ating pong mga utility boy na basura boys. Sumusunod lang daw ang barangay sa ordinansa ng munisipyo noong 2018. Ayon sa ordinansa, maniningil ang munisipyo ng garbage fee sa mga barangay na magdadala ng basura sa Mangaldan Transfer Facility. Hindi po libre yon. Kailangan po nating magbayad ng garbage tipping fee sa halagang 800 per cubic meter. At yun po yung kadahilanan kung bakit sinisingil din natin ang barangay poblasyon ng tipping fee na naaayon sa dami, sa volume ng basura na kanilang tinatapon at sa halagang 800 per cubic meter din. Mula kasi nang ipasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang open dump site ng Mangaldan noong 2018, kailangan na nilang humanap ng ibang mapagtatapunan. Bilang pagsunod sa Republic Act 9003
o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ipinagbawal ng DENR ang mga open and controlled dump sites bilang tapunan ng basura. Nagkaroon ng kasunduan ang munisipyo at Metro Clark Waste Management Corporation na sa sanitary landfill ng Capas Tarlac dadalhin ang kanilang mga basura. Ang mga truck na nag-iikot sa barangay ang magdadala ng basura sa Mangaldan Transfer Facility. Tuwing linggo, kinukuha ng Metro Clark ang basura dito. Titimbangin muna nila ito bago isakay sa truck. Ibibiyahe nila ito papunta sa sanitary landfill sa Tarlac, kung saan papatagin ito at gigilingin. Ito yung sa ilalim nung kinakatayuan natin kanina sa landfill. This is what makes a landfill an engineered sanitary landfill. Makikita po ninyo na layers po siya, no, sa ilalim. Meron tayong compacted na soil, and then the HDPE liner, geotextile liner, and then ito pong mga perforated pipes. Sila po yung nagko-collect naman sa katas ng basura, and meron din pong mga graba na siyang nagfi-filter po sa basura para hindi ho magbara dito sa mga ating mga perforated pipes. Sa 30 barangay ng Mangaldan, ang poblasyon at Banawang pa lang ang nagdadala ng basura sa sanitary landfill sa Tarlac. Kada buwan, hindi bababa sa 30 cubic meters ng basura ang dinadala ng barangay poblasyon. Katumbas ito ng isang truck na may halos 20 toneladang basura. May bayad itong 800 piso kada cubic meter ng basura. Ibig sabihin, mahigit 20,000 hanggang 50,000 piso kada buwan ang ibinabayad ng barangay sa munisipyo. Ang sobra sa koleksyon ay pambayad sa driver ng garbage truck at sa maintenance nito. Pinagbabawal na po kasi ang dump site per se. So, ang pinapayagan po ng batas ay yung sanitary landfill, mga environmentally acceptable disposal facility. Ang meron po dito is Ordaneta City. Meron pong sanitary landfill ang Ordaneta City at nakamuha din tayo sa kanila. Kaya nga lang, hindi nila kayang i-accommodate lahat ng bayan dito. So, at tinitignan din natin yung posibilidad na baka magsara ang Ordaneta City. Kailangan din tayong magkaroon ng alternatibong lugar kung saan natin dadalhin yung ating mga residual waste. Plano na ng munisipyo na obligahin ang ibang barangay na sa Metro Clark Waste Management Corporation din dalhin ang mga basura para sentralisado na ang pagkolekta ng basura sa buong munisipyo. Gagawa raw ng sariling paraan ang mga hindi nagbayad para maitapon ang basura nila. Hindi sila pwedeng magdala sa Mangaldan Transfer Facility. Wala raw budget ang munisipyo para magpatayo ng sariling sanitary landfill. Nagkaroon na rin daw ng pag-aaral ang munisipyo na hindi akma ang lupa sa probinsya para tayuan ng landfill. Dito sa bayan ng Mangaldan, hindi naman tayo makapag-construct. Bukod sa mahal, hindi suited yung area natin sa Mangaldan para mag-construct ng sanitary landfill. Flood-prone area kasi ang bayan ng Mangaldan. Ayon sa batas, dapat ay may landfill ang bawat lokal na pamahalaan. Pwede rin na humanap sa kalapit na probinsya kung walang lugar na pwede sa munisipyo. Dapat sana maipaliwanag ng ating mga lokal na namumuno na sa kanilang lugar, dahil wala ng landfill, wala ng pagtatapunan ng basura, ay kinakailangan ng lumipat sa ibang lugar. Maaaring kapit probinsya, kapit munisipyo, at dahil dito ay maaaring naniningil din yung host ng landfill.
Si Ronel wala pa rin balak sumali rito. Dinadala niya sa bakanting lote nila ang kanilang basura. Inihihiwalay niya ang mga basura na pwedeng ibenta tulad ng bote at lumang laruan. Ang iba, ibinabaon niya sa lupa. Gumawa ko ng balon. Tapos yung balon, yung lupa, tinatambak namin. Tapos minsan tinatamnin namin ng mga ano. Tapos yung sinesegregate namin yung basura. Tapos tinatabunan yung pag puno na, tatabunan. Tapos uhukay uli. Ganun ang ginagawa ko. Yung mga hindi nabubulok na basura, ano lang, basta nandun lang, inano ko na tatabunan na lang ng lupa sa malalim, tapos tabunan. Hindi raw lahat ng basura ay pwedeng ibaon. Ayon siyempre sa batas ay dapat lahat ng Pilipino ay una, sinisegregate niya yung basura niya. At merong mga basura na posibleng ilagay mo sa lupa at nagiging pataba. Ito yung mga organic na mga klase ng basura. At ito lamang yung pwede mong ilagay sa lupa at yung tinatawag na composting. Trabaho ng mga lokal na pamahalaan na mangolekta ng basura. Nakasaad kasi sa ating Local Government Code 1991, ito yung Republic Act 7160, na ang pagtatakda ng fees, ang paniningil sa kung anumang fees na sinisingil ng ating lokal na pamahalaan ay power ng local government. Kung ano ang mapagkaisahan ng konseho, ito yung sanggunian. Sanggunian ang gumagawa ng patakaran o ng lokal na batas, yung ordinansa, ito yung ipinapatupad ng executive. Wala naman daw magawa ang barangay poblasyon para pababain ang singil sa mga residente. Nagkaroon kami ng public hearing, kasama pa nga po namin yung mga ilang opisyales ng munisipyo para tulungan kami sa pagpapaliwanag sa mga attendees nung araw na yon na ganun po talaga kamahal ngayon yung mangyayari sa basura every household. Hiling ni Ronel, mas naipaliwanag muna sana sa kanila ang proseso. Hindi daw kami umatin, sabi niya. Kasi hindi kayo umatin sabi niya gano'n. Sa amin, dapat sana, nagbigay sila ng flyers o kaya information sa amin. Wala Nagtataka nga ako pagkampanya, araw-araw nasa bahay sila Pero pag yung mga ganong informative na wala silang ginawa Sa ngayon, plano raw ng barangay na magpatawag ulit ng pulong para mas maipaliwanag sa mga residente ang sitwasyon.